Nirereklamo na ako sa Tulfo, may nare-receive na akong NBI. It's so hard to work nang may ganun kang iniisip. During that time, nagpapa-franchise ako, nag-open ako sa mga malls, sa mga probinsya. So, one time, nag-open kami ng branch sa Iligan. And meron kaming franchisee doon na meron din siyang ibang business. Meron siyang lechon business. Yung rice mill, so may lechon na baboy na buo, tapos ginagawang rice mill, ganyan. So sabi ko, dalhin ko to sa Manila. Kasi nakapagpadami na ako ng business, kaya-kaya ko na to, di ba? Kasi matagal na rin ako sa business. So, nung time na yun, so dinala ko dito, nag-rent ako ng lechonan, bumili ako ng mga native na baboy from Marinduque, from Isabela, ganyan. Tapos nilalagay ko dito sa Q-Mart, doon ini-slaughter, tapos nililechon doon sa lechonan, binebenta ko sa mall. And doon na pumasok ang million-million kong problema. Meron akong successful na, I think it was a success na yung frap business ko. And pumasok ako sa lechon business nang hindi ko siya alam in and out. Kasi nung time na yun, yung mga baboy na binibili ko from probinsya, lalagay ko dito sa kulungan dito sa Q-Mart, namamatay sila. Pag malamig, namamatay. Pag mainit, namamatay. Pag kulang sa pagkain, namamatay. Pag labis sa pagkain, namamatay. So, ang daming factor. And pag nilitsyo na siya, masarap siya kapag bago. So, kapag tinitinda na siya, tapos may natira, tinatry namin siyang lutuin into paksiw, adobo, kaldereta. Sama-sama na ako sa lechon talaga. Araw-araw ko na doon. Tapos, syempre, hindi rin naman nauubos. So, dumarami yung kailangan kong i-freezer ng mga tira na lechon. Yung inventory mo. Yung inventory. So, wala na akong maglagyan. Ilang ref na yung binili ko. Nag-open na rin ako ng karinderya sa labas para maibenta yung lechon. Para lang may dispose siya. Pero talagang hindi na nabenta yung mga ano. And sabi ko, this is losing business na. So, kinat ko na siya. Yung mga nirentahan ko lupa, tinanggal ko na rin. Yung mga gamit ko, pinulag ko na. And may utang pa ako na, yun nga, 10 million. Doon sa lechon? Yes, doon talaga ako bumagsak. And yung business ko na existing, since kailangan ko magbayad ng mga utang, nakuha yung capital until hindi na ako nakabayad sa renta ko doon sa office nung frap business ko, na ang ibinayad ko na doon sa may-ari, sa landlord, is yung mga aircon ko, yung mga lamesa ko, kasi zero na talaga ako. And dumating din yung time, 4 months na akong hindi nakakabayad sa inuupahan kong apartment. Kasi talagang zero na talaga ako. So, yun, pinapalayas na ako sa apartment. It was talagang rock bottom. I was siguro mga 26, 27 that time na. Nagkautang ako, and then doon na nga ako naghanap ng mapapagkakitaan. To the point na umattend ako ng prayer meeting para may pagkain ako. Kasi after ng prayer meeting, may lomi. Every week. Minsan may lugaw. So, makikikain ako doon. Pero nagpe-pray din naman talaga ako kasi talaga nagpe-pray muna ako, pero may provisions. Kailangan ko na magtrabaho. Doon ako nag-apply sa lahat ng call center dito sa Cubao. Telus, Alorica, Concentrix, Accenture. Yan, na-apply ko lahat yan. Pasado ko lahat. Tapos, go-offer sa akin. After the final interview, ito yung job offer, 13,000. Yung iba, 15,000. Ang pinakamalaki Accenture, 25,000. Kung kalahati, itatabi ko para pambayad. Yung kalahati, para may pangkain ako. Sabi ko, 40 years ako bago ako kakain. Sabi ko, hindi ito option. Kailan, bro? Oo, so, ako mathematical, engineer ako So, kinumpute ko na. Sabi ko, hindi pwede. Nagme-medical na ako doon sa high precision. Sabi ko, hindi na po ako tutuloy. Tapos, matatali ka doon. Yes, kasi alam ko, pag nag-start ako doon, tapos talagang nirereklamo na ako sa Tulfo, may nare-receive na akong NBI. So, talagang kabado ko lang baka damputin na ako. It's so hard to work nang may ganun kang iniisip. Tapos, pag nagpo-post ako ng anything sa Facebook, may magko-comment, bayaran mo yung utang mo. Ang hirap. After nag-apply ako sa call center, naglalamove din ako. So, kumikita ako din kahit papaano. Siguro, 40,000, 60,000, 24 hours na ako naglalamove. Para lang may mabayad ako. Hindi, kailangan ko talaga mag-business. Kung may chance man ako makabayad ng mabilis, business lang. That's your way out. Yes. So, binalikan ko yung sauce ko na recipe. Benta ko to sa mga restaurant.
So nangutang pa ako sa girlfriend ko before. Siya na yung misis ko ngayon. Yeah. So nangutang ako ng puhunan, bibili ako ingredient, ibebenta ko, babayaran ko ulit siya. Paikot-ikot lang. Until nagti-take off na to. Posible na to. So yun, nag-hire na ako ng ilang tao, tapos doon na. The rest is history. Yes.